Good morning, good morning. Father in heaven, yes, O Lord, good morning. Um, yes, wala kaming ibang nanaisin, Panginoon, kundi ikaw lamang. Dahil ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang lumikha sa bawat isa sa amin at even sa libutan na aming tinitirhan, Panginoon. Kaya thank you so much for this morning once again. Let us we come together, manifest, O Lord, in the power of your Holy Spirit, that understanding will be given unto each one of us para maintindihan namin, Panginoon, kung ano ang pagkatawag mo sa amin, ano ang mayroon kami, ah, so that sa pagkatawag mo sa amin, Panginoon, as guide, as leaders, O Lord, ah, magawa namin, and then uh, with the authority na binigay mo sa amin, magamit namin ito ng lubusan. In Jesus' name I pray, Amen. Yung napag-usapan na po natin yung ibang mga character. Yung last ay it was about empathy. Ha? Ah, ngayon naman ay authority. Authority. Good morning everyone. Naririnig ba ako clearly? Baka nagsasalita ako na okay, thank you. So ano ang meron sa atin? Kasi kung hindi natin naintindihan ang kabuuhan kung sino tayo at ano ang meron tayo, para lang tayong naglalakad ah, na kumbaga wala, wala sa isip. Na-imagine niyo yung naglalakad na wala sa isip, walang may katawan, wala sa sarili, o tama, wala sa sarili, sa spiritual na side. Kung sa physical, okay tayo, kikita, okay naman, pero sa spiritual, naglalakad lang talaga tayo na wala sa sarili, walang patutunguhan. So, minsan knowledge, minsan ah, memorize natin ang lahat ng Bible, but without the understanding, the authority na binigay sa atin, wala rin po yun. Kaya ano ba itong authority? Sabi doon sa authority, itong authority, this comes as a result of integrity and yung result ng may relasyon tayo sa Panginoon at yung good testimony natin. Yun po. Yung meaning sa Merriam-Webster, hindi na po ako pumunta sa Google kasi palagi tayo sa Google. Sa Merriam lang, sa Webster, ang authority is power to influence or command thought, opinion, or behavior. May influence tayo pag yung may influence ka, may influence, yung buhay mo may influence. Parang nakakapalingon at may sumusunod, gano'n. Nakapa-impluwensya yung buhay. 'Di ba yung mga vlogger, mga ma-impluwensya yung mga buhay. Tapos, tatlo lang yung kinuha ko na meaning marami siya, persons in command. Tapos yung testimony, yun yung tatlo lang na kinuha ko na meaning ng authority.
So in Matthew 28:18, Matthew 28:18. Sa Tagalog ako kukuha, kasi sa English ang ginawa kong ano, para maintindihan natin. Sa Tagalog, sabi dito sa Tagalog, lumapit siya sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa." So, ibinigay na sa akin ang lahat. Sa English, "All authority in heaven and on earth has been given to me." So yun yung salita ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang Ama, ibinigay na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit man o dito sa lupa. So, ang lahat, walang walang exempted dito kasi all. 'Di ba? Pag sinabing all, lahat na talaga 'yan. Yun yung dapat nating maintindihan, all. Kaya nga when we pray, ano ang ano natin, kasi when we pray in Jesus name, palagi yan. Kasi in the authority of Jesus. Kaya nga, sinabi niya sa atin, go therefore and make disciples. With this authority that He has, sinabihan tayong go and make disciples of all nations. So yun yung meron siyang authority. Yun yung in command na meaning ng authority. He is the person in command of all of heaven and earth. So Jesus is the person in command in heaven and on earth. Siya talaga yung commander, hindi yung asawa natin, hindi yung mga anak natin, hindi yung presidente, hindi yung mga halimbawa persecute tayo, halimbawa kami sa BIR, hindi sila talaga ang may authority, kundi ang Panginoon. Kumbaga sakop sila sa lahat. So, tayo naman, as disciples, kasi kanina we are speaking about the authority of Jesus. So tayo naman as disciples, ano ang meron tayo as authority na meron tayo? Kasi ang Ama binigay ang authority sa Panginoong Hesus. Ngayon tayo as disciples, kasi tayo dito ang kumikilos eh. So, ang authority natin, tingnan natin sa Luke 10:19. Luke 10:19. Luke 10:19. Sabi dito, binigyan ko kayo. Yan ha. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ang mga ahas. Sino bang mga ahas? Yung mga nagdi-deceive at mga alakdan, yung 'di ba ang alakdan is scorpion. Ang sakit nun, na pag kinagat ka ng scorpion, ang sakit nun, 'di ba? Naranasan ko ng ma makagat ng alakdan. At ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ulitin natin. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa iyo.
So ito yung binigay sa atin na authority ng Panginoong Hesus na most of us hindi natin nagagamit kasi hindi natin naiintindihan. Idiniligate ito sa atin ng Panginoon. Sabi nga, binigyan ko na kayo, ibinigay na ito sa atin. Example lang ng delegated authority yung policeman, 'di ba? Yung policeman. Lalo na doon sa pag sa traffic, sa mga traffic police. Maliit lang siya, but then pag sabihin niyang yung malalaking truck, sabihin niyang stop, 'di ba ang truck nag-i-stop because naka-uniforme ang nagpapa-stop sa kanya, back up by yung law natin sa here on earth. Kasi ang policeman meron siyang designated na gagawin, dinesignate sa kanya, dinelegate sa kanya na ito yung gawain ng policeman na alam natin yan, pinag-aralan natin yan mula sa elementary, napag-aralan natin yan, and we know the authority of a policeman. Kaya pag nalala ko lang noon nung na-stop kami ng policeman dito sa Taiwan, wala si Bimboy pang lisensya, kaya kabang-kaba na kami kasi ang policeman may authority na i-fine kami. Ang laki pa naman nun ng fine kasi wala siyang license. So pero pag ang policeman ay hindi naka-uniform na mag-i-stop sa'yo, mag-a-abide ba tayo? Susunod ba tayo? Mag-aalangan tayo syempre na pulis ito eh. Kasi pag naka-uniform ang policeman, malayo pa, minsan lumilihis na nga tayo eh, di ba? Dahil alam natin yung authority. Pero pag hindi siya naka-uniform, parang baliwala lang sa atin, civilian lang ito. Siyempre with the uniform. Tayo rin, di ba, with the uniform. Ano kaya yun yung uniform? Yun yung mga pinag-usapan natin, yun yung mga pinag-usapan nating mga uniform. Yung empathy, humility. Bulag-bulag. Separate kasi yung mga notes ko. Yung mga righteousness. Suot natin. Remember in the wedding banquet, yung isang guest na hindi nakadamit. Anong ginawa sa kanya? Hindi nakadamit ng pangkasal. Hindi siya nakasuot ng damit. Kaya ito ang kaimportantihan na suot natin. Ano ang nakikita sa atin? Kasi pag sinabing uniform, damit mo yan, nakikita sa'yo. Yung outward mo na nakikita ng tao. Kaagad, manonotice. So yun yung mga beforehand na pinag-aralan natin na yung righteousness, humility, naalala ko lang, empathy, ano pa yon? Kasi hiwa-hiwala yung notes ko eh. Submission, yan, nandito. Submission, yun lang ang naalala ko. So I hope you have notes na maalala nyo ito. Yun yung mga suot nating damit. Gifts of the Holy Spirit. Ang gifts, no, not the gifts. The fruit of the Spirit. Yun yung nakikita sa atin. Pag wala tayo nito, ibig sabihin wala tayong authority.
Masasabi ka lang, "Kristiyano ako," pero may question mark tayo, "Oo?" Hindi. Pero wala tayong influence. Kasi ang authorities mayroong influence, meron tayong, um, kumbaga hindi walang puwedeng makapag-revoke sa'yo na, "Oh, Kristiyano ka ba?" 'Pag nakadamit tayo, 'pag nakasuot tayo ng damit. Walang makakapag-revoke ng authority natin 'pag nakasuot tayo ng damit. Remember that. Kaya dun tayo magkakaroon ng authority if we have that, naka-wear tayo ng uniform as a believer, uh, we will have that authority in stopping the forms of darkness, 'di ba? Kasi sabi nga, grant his disciple the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, emphasizing their power to overcome the evil and suffering. Remember the disciples na ano, hindi ko lang naalala kung sino yun. Ay, nung hindi sila disciple, yung pinagtawanan sila ng ano, ng kaaway, ng spirit ng kaaway. Kasi kumbaga they don't have the authority, wala pa silang damit na they don't have that influence, they don't have that right to command. Yun yung ano, yun yung dapat nating, ah, malaman. Naalala ko, I remember meron akong isang experience. DH pa ako no'n, matagal na hindi ko lang naalala anong year, basta bago pa lang ako siguro dito no'n, siguro 1993 ako napunta dito ano, mga between 1994 and 95 DH ako dito. Well, I was yung nakahiga matutulog na sana ako, resting from the work galing sa aming amo. Nakinita ko sa vision ko yung ulo talaga ng ahas. Ulo siya ng ahas na, I remember itong verse na grants his disciples the authority to trample on serpents. Kaya tumayo ako and then ginamit ko itong authority. Ay may naalala kasi akong with that ahas na sa ulo ng ahas, meron akong name in my mind, yung taong ginamit ng Panginoon na dalhin ako sa Panginoon, yung nagdala sa akin. My best friend, Delia, that na wala na siya ngayon, nasa langit na siya. And, yun yung sila yung naalala ko, and then yun, I prayed for them, and then talagang inapak-apakan ko yung ahas up to the time that na yung ulo, inapak-apakan ko siya yung ulo with this, verse na nasa isip ko. Kasi pinaalala sa akin ito ng Panginoon. Nag-take ako ng authority to trample, hala, para akong na ano sa kama yun, hala, apak-apak ako, lukso-lukso ako, inaapakan ko talaga while praying for my friend. So, yun pala hindi ko alam, ang kaibigan ko really was, in attack, atake sila sa finances, and parang sabi niya at that time, hindi ko po alam yun, at that time nasa sulok sila na wala na silang leeway, parang wala na silang mapuntahan, wala na talaga, and they parang hindi nila. Kumbaga 'di ba 'pag, weak ka na, wala ka ng lakas to labanan dahil pagod ka na, there are times that, believers would be like that. And yun yung sitwasyon nila, nasa sulok na lang sila na wala na silang kakayahang umimik or lumaban. Yun yung situation nila, and, ah, dun ko lang yun nalaman after na nung matagal na after na nung panalangin ko, and yun gagamitin tayo ng Panginoon to as we
as we go, 'di ba? As we go and make disciples, baptizing as we go and win souls, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we will encounter yung mga problema ng mga tao na ganito yung sitwasyon. That hindi wala na silang lakas na lumaban in their own because sobra na kumbaga paano na sa hindi wala ka ng kakayahan. I have experienced this and yung sitwasyon na ganito, but then yun ang binigay sa akin ng Panginoon, marami siyang nakabantay na poste doon sa palibot sa akin that is praying for me using the name of Jesus. So yun po ang meron tayo kasi sabi overcoming evil and suffering. Evil. So ahas, remember that yun yung makamandag na nakamamatay. And remember, we have to remember this also that napagtagumpayan na ng Panginoon ang kamatayan. So with the delegated authority of Jesus na dinelegate tayo, back up, di ba? Gagaya ng policeman, back up by the law tayo, back up by the kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Then we have this authority to trample on serpents. Yung mga kung iisa-isahin kasi ito, mahaba ito, kaya siguro we will have other time for that na iisa-isahin talaga ano yung mga yung pag-intindi ng serpents, yung scorpions, yung prince of the air, yung principalities. Kasi pag ngayon hindi natin ito matatalakay. Basta ito lang muna ngayon, yung Luke 10:19. If you have time, we must research this. We must know about this. We must study this. Well, I remember also, ito po yung kapangyarihan natin. I used the power of the Lord Jesus na dinelegate niya sa akin. When kasi yung against idolatry, against the power of the yung ibang, against the power of the evil, ganito yon. We were attacked inaatake po yung pamilya namin, and then parang sunod-sunod siya. And then muntik nang masunog yung bahay namin, yung mga ganun, as in sunod-sunod siya. And then the Holy Spirit ministered unto me, empower me to pray against yung inalaw naming kapangyarihan ng kaaway na pumasok sa bahay because we are basta ganun. And then while I was praying, and then hindi ko na kaya, I asked the help of our pastor. And then our pastor pumunta sa bahay and we prayed, and he take the authority in sa buong bahay namin. Sa residential namin yun. Siya ang kumbaga, siya ang nag-stand and authority in behalf sa amin. So siya yun na nag-stand. And I also remember a prayer doon sa tindahan. Dahil nga inallow din kasi wala ako doon, inallow naming pumasok kasi I am part.
'di ba, inalaw namin pumasok ang kapangyarihan ng kaaway na ang gulo-gulo na ng sitwasyon do'n sa tindahan. Ang tamang-tama nandoon ako, kasi usually most of the time nandito ako. Kaya nung umuwi ako ang gulo-gulo na, there were familial spirit, and yung meron yung nagpro-prophesy, nag mga angel doon na mga ano na ng spirit of the air na siya. And tamang-tama nasa taas ako, bumaba ako, and then meron pinasukan ng masamang espiritu sa loob ng tindahan. I take authority kasi tamang-tama din 'yon na naibenta na sa amin yung share ng partner namin. Kaya I take authority. I pray the prayer just like this. As the owner of this building and this place, I take authority in Jesus' name, and I command all those evil spirits na nakapasok sa loob, and I command them na wala na silang karapatan pumasok doon. It was me that, kasi as the owner, yun yung sinabi ko, as the owner, wala na kayong karapatang pumasok dito. So dapat tayo mag-stand in the name of Jesus, by the kapangyarihan na diniligate sa atin. Hindi na lang po tayo na pag may mga atake sa atin or sa ating mga disipulo or sa mga didisipulihin pa natin, hindi na lang nating hayaan silang maghirap. But then we have to take stand. Kasi pag hinahayaan na lang natin, diba, walang mangyayari. Para nga lang tayong lumalakad na walang meron tayo. So yun po. But how do this authority comes? Paano ba ito mapapasa atin? Kasi ang iba gumagamit lang in Jesus name, nagpe-pray na lang ng in Jesus name kasi nga thinking na because they are Christians, they accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, they could use the name of Jesus. So tingnan natin sa ito, remember this, Matthew 28. Matthew 20:28. Sabi dito, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So ito yung role ng Panginoong Hesus dito sa atin, maglingkod. And then basahin natin sa Philippians 2:6-11. Philippians 2:6-11. Philippians 2:6. Dito, ito, Philippians 2:6 is about Jesus himself. Sabi dito, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. 9. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa,
at nasa ilalim ng lupa. 11, at para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. So ano ang ginawa ng Panginoon? Kasi we will imitate, we must imitate, being the delegated ng Panginoong Hesus, binigyan tayo ng Panginoon. So dapat ito yung dapat ang may suot, ang suot na yung sinasabi ko pa kanina, yung ito yung suot natin. Taking the form of a servant, katulad na at naging katulad ng isang alipin. So ang ibang kasing Kristiyano, astig na sila eh. Kristiyano ako, may Panginoong Hesus. Kaya sila na ang, ay, pakiano nito, ay, ganito, ay. Wala na. Yun yung pagkaisip natin na suot na damit natin. Pero ito dapat, we will be delegated with this authority. Mapapasa atin ang authority ng Panginoong Hesus. Kung masunod natin siya, magaya natin siya. Na kahit siya ay Panginoon, kahit tayo ay may Panginoong Hesus, magiging tulad tayo ng isang alipin. Even if we are the sons of God, I remember may nag-question sa amin, sino ka? Sino ka as a believer of the Lord? Sino ka? Are you a son or a servant? Sabi ko, sa tanong ko, depende po yun. Yes, I am a daughter of God, but I am also a servant. Minsan kasi, as a daughter lang ng Panginoon, as a son, ang alam natin na mayroong authority, lahat ng kayamanan, all the riches, all the benefits meron tayo. But nakaligtaan na natin ang being a servant. Alipin. Remember that? Grabe yung nung nag-aaral ako ng alipin, talagang research ko itong alipin. Isa pa, nagpapakumbaba. Hindi siya yung inkamad, nagpapakumbaba at naging masunurin. Kaya ang Panginoong Hesus itinaas, name above all names, lahat ay luluhod. All authority in heaven and on earth, nasa sa Kanya because of this suot niya. Alipin, mapagkumbaba at masunurin. So yun po ang meron siya. So yun po ang dapat nating gayahin. Yun po ang dapat nating suot bilang disipulo ng Panginoong Hesus. Delegated. Kasi doon lang, pag merong kanyang damit na ganyan, doon ka lang may authority. Doon lang mag-take effect ang authority mo, ang panalangin mo using the name of Jesus. Hindi lang po yun basta-basta ka na nanalangin na in Jesus' name. So, kaya gamitin po natin ito with this clothes sa atin na may damit. Gamitin natin itong authority to pray for yung mga nahihirapan, yung mga captives, yung mga nakakulong sa bisyo, yung mga taong nangangailangan sa Panginoong Hesus, so that patuloy mapapurihan ang Panginoon. Sabi nga, di ba, sa that sa John 14, whatever we ask in Jesus, whatever we ask in His name, gagawin niya. That the Father
may be glorified. Hindi po yung kapurihan natin, kakaano natin, that the Father will continue on be glorified in the Son. Kasi as we use the name of Jesus, kung hahayo tayo, lalabas tayo, we use the name of Jesus, kapurihan po yan ng Panginoon. So yan po ang share ko po ngayon. I hope we will have that opportunity to dig deeper. Alamin, kasi dapat alamin talaga natin ang mga kapangyarihan ng kaaway at ang kapangyarihan ng Panginoon. At ano ang may kapangyarihan tayo. So as we pray, Father in heaven, thank you for this moment. Thank you for your Holy Spirit that will give us understanding even sa kung ano lang ang kakayahan kong may share as I serve you, Lord, and I serve the people. Thank you that ikaw po ang magbibigay ng unawa sa amin ng lahat ng kung ano kami, at ano ang nararapat naming gawin. Thank you for your faithfulness. In Jesus' name I pray. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa inyong mga salita na nare-remind sa amin, sa aming pinagkatiwala niyo sa aming authority. Lord, nagpapakumbaba po kami sa umagang ito at sumasamo sa inyong kapangyarihan, Panginoon, na lagi niyo pong maipaalaala, lagi po naming ma-activate, lagi po naming magamit, Panginoon, ang authority na pinagkatiwala niyo po sa amin. Father, in the name of Jesus, Lord, kami po ay nananalangin na may sa pamuhay namin, ma-activate namin ang mga bagay na natutunan namin sa inyong mga salita. Magkaroon kami ng realization at magamit namin itong mga ka-authority nito, Lord God, na pinagkatiwala niyo sa amin sa totoong buhay, Panginoon. Hindi lang namin nabasa, hindi lang namin na naintindihan, kundi maisa pamuhay namin ito, itong authority na pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon, bilang mga mananampalataya. At sa pamamagitan po ng wisdom ng inyong mga salita, Lord God, at ng knowledge na pagkakatiwala niyo po sa amin, ay mawawala po sa amin yung pagiging ignorante, Panginoon, at magkakaroon kami, O Diyos, ng kaunawaan, Panginoon, upang magamit namin ang inyong mga salita, Lord God, especially sa mga panahon na kakailanganin po namin ito, Panginoon, na hindi kami matatakot, na hindi kami mangangamba, na hindi kami mawawala ng pag-asa, Panginoon, dahil sa naniniwala po kami, Panginoon, na sa inyong mga salita ay meron pong kapangyarihan, O Diyos, na ipagkakatiwala po kayo sa amin. Kaya naman, O Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, sa inyong mga salita na amin pong narinig sa umagang ito, na patuloy po na nagpapaalaala sa amin patungkol po sa kapangyarihan, sa authority, Panginoon, na ibinigay niyo na po sa amin, Lord God, and all we have to do is to activate, Panginoon, na ito po ay gamitin namin, Panginoon, in real life, Panginoon. Hindi lang namin mabasa, Panginoon, hindi lang namin maintindihan, kundi magamit namin ito sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Lagi naming ma-priority, Panginoon, ang inyong mga salita, ang inyong kapangyarihan, Panginoon, ang inyong power, Panginoon, especially sa mga panahon na kakailanganin namin ito. Kaya naman, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat mas nagiging makabuluhan ang buhay namin bilang mga mananampalataya kung amin po maiintindihan, kung amin pong ma-realize, Panginoon, kung gaano po yung grace and yung ang mercy, Panginoon, na pinagkatiwala niyo po sa amin. Na hindi niyo lamang kami binigyan ng kaligtasan, hindi niyo lamang kami binigyan ng kapangyarihan, O Diyos, kundi binigyan niyo kami ng authority, Panginoon, para gamitin ito, O Diyos,
sa mga panahon na kakailanganin namin. Kaya naman, O Diyos, sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat napakabuti niyo, Panginoon, sa buhay namin, sapagkat kahit po kami, Panginoon, ay ganitong kalagayan, kahit po kami ganitong andun po yung, O Diyos, yung aming minsan nagkakaroon kami ng kabagabaga, nagkakaroon kami ng mga ah, 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 mga inaalala namin sa buhay, Panginoon. Andun pa rin, O Diyos, yung pagpapaalala niyo sa amin kung gaano po namin dapat isapamuhay ang inyong mga salita. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami at nagbibigay ng papuri sa inyo sapagkat ah, sa mga kapangyarihan ay pinagkatiwala niyo po sa amin, O Diyos. Ang kailangan lang po namin, Panginoon, ay magtiwala kami. Ang kailangan lang namin, Panginoon, ay manindigan kami. Ang kailangan lang namin, O Diyos, ay patuloy po kami maniwala, Panginoon, na sa inyo pong pangalan, Panginoon, ay meron po kami magagawa ng mga bagay na himala, mga bagay na sa paningin namin ay parang hindi namin makakaya, O Diyos. Kaya, O Diyos, sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pag-unawa, sa pagbibigay niyo po sa amin ng tamang posisyon, O Diyos. Authority, Lord God, na ipagkatiwala niyo po sa amin, O Diyos, sa mga bagay na ito. Lord, salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Hiniling po namin na samahan niyo po kami. Hiniling po namin na kami po ay inyong gabayan, Panginoon, sa pang-araw-araw na yung pamumuhay sa pamamagitan ng inyong mga salita. Lord, thank you for this morning. Thank you, Lord God, sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin na mas maintindihan namin, O Diyos, ang kalagayan namin bilang mga mananampalataya. Lord, thank you. Salamat po sa lahat ng ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Amen. Lord, salamat po Lord sa umagang ito, Lord God. Patuloy po kaming lumululog sa iyo na mayroong pakumbabang puso, Lord God. Lord, salamat Lord sa authority, Lord, na pinagkaloob po sa amin, binigay mo sa amin. Nawa, Lord, I pray, Lord, magkaroon kami ng confident, Lord God, na gamitin ito, Lord God, upang magampanan namin ng maayos yung pinapagawa mo sa amin, Lord God, with your authority na binigay mo sa amin, Lord God. I pray din, Lord, sa naalisin mo sa aming mga isipan ang fear, ang timidity, Lord God, at bigyan mo kami ng confidence, Lord God, upang magawa namin, Lord, mga bagay, Lord, na nais mong gawin sa aming mga buhay. I pray din, Lord, na yung mga insecurities, Lord God, wasakin mo ito, Lord God, sa aming mga isipan upang kami, Lord, ay magkaroon ng tapang at eager kami, Lord God, na ma-share yung gospel, yung lahat ng pinapagawa mo sa amin. Is magkaroon kami ng kumpiyansa sa aming sarili, Lord God, upang kami ay maging effective, Lord God, sa maghahayo, sa pag-share, Lord God, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, at saan man kaming lugar mapunta, Lord God, as makita nila, Lord God, yung karakter na nagmumula sa iyo, Lord God. At we pray, Lord God, na yung confidence, Lord God, to share your words, Lord God, is sana, Lord, patunggumpayan namin, Lord God. Tanggalin mo, Lord, yung mga insecurities sa aming mga puso't isipan, Lord God, upang maging kami ay maging effective, Lord God, sa mga gawain, Lord God. Salamat, Lord, sa authority na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, na ni-remind mo kami na hindi kami dapat mag-alala, hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat mapangamba, Lord, as we do what you tell us to do, Lord God. Kaya, Lord God, sa umagang ito, Lord, binabalik ko po ang lahat ng paburit, pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen.
Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy po kaming nagpapakumbaba at nagpupuri sa iyong dakit ng pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming sandigan, at bawat salita mo at bawat pangako mo po, Panginoon, ay amin pong pinanghahawakan po, Panginoon. Tulad po ng sinabi niyo sa Matthew 28:18, Lord, na ang lahat ng otoridad at kapangyarihan dyan sa langit at dito sa lupa ay nasa iyo na po, Panginoon. Kaya, Lord, sa umaga pong ito, kailangan po namin na patuloy niyo pa pong buksan ang aming pangunawa, Panginoon, sa walang hanggang limitasyon at otoridad, Panginoon, na magagamit namin at pwede po namin gamitin, Panginoon, na sa pagtawag namin sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Kaya asa po kami, Panginoon, na magagawa po namin ang lahat, Panginoon, dahil ito po, Panginoon, ang pangako niyo po sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po dahil kami kinalugdan niyo po, Panginoon, at naniniwala po kami, Panginoon, na ang bawat salita mo po, Panginoon, ay buhay at tapat, Panginoon. At Lord, magamit po namin, Panginoon, na sa pamamagitan, Panginoon, ng pangalan, Lord, is makapagpatuloy kami, magawa namin, Panginoon, kung ano po yung pinagagawa niyo sa amin, Panginoon, kung ano po ba, Panginoon, yung mga dapat pa namin gawin, Panginoon, sa pagsunod po namin sa inyo, Panginoong Jesus, sa pagwasak namin, Panginoon, sa bawat gawa ng kaaway sa aming buhay, Panginoong Jesus, sa mga dapat pa namin gawin, Panginoon, sa pagsunod namin sa iyong kaharian, Panginoon. Kaya, Lord, sa umaga pong ito, maraming salamat dahil patuloy niyo po kaming pinapaalalahanan at tinuturoan, Panginoon, na ang iyong pangalan, Panginoon, is talagang higit sa kanino mang pangalan, Panginoon. At ito, Lord, ay magagamit namin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon bilang iyong mga lingkod, bilang iyong mga tagasunod, Panginoon. Lagi po kaming aasa, Panginoon. Panghahawakan namin, Panginoon, yung mga pangako mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, muli sa umaga pong ito, wala po kaming ibang itataas, wala po kaming puri, hindi ko lamang po. Maraming salamat. At ito pang aming samantalangin sa iyong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. We continue to pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa bawat buhay na patuloy niyo pong kinokonvict sa mga kaluluwa na patuloy na nagpapagal po para sa iyo. And as we continue to pray for you, truly, the authority has been given to you. And that authority has been handed down to us. Kami po ng mga pinili ninyo bago pa manlikain ng sanlibutan ito. Maraming salamat po sa reminder na isa po kasi naniniglect namin that we have that authority. Sometimes that authority ang nagpapalaki na rin po sa ulo namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpaparemind po sa amin. At tunay nga po, with great power comes with great responsibility. Hindi po porket we are your sons and daughters, dapat mag-act na po kami. Hindi bilang servant, kundi keep us be reminded that we are a servant and your child. Kaya po maraming salamat po, and we ask for the Holy Spirit to empower not just the leaders but those who have been called, yung mga pinili niyo po mula pa nung una, to empower us and to practice that God-given authority. Dahil nga kung meron kayong authority,
kami po na sumasampalataya sa inyo ay may authority din. With you, through you, and for you, we should practice that authority. Sa lahat ng bagay, sa paghahayo, pag-share, even sa paglakad po namin sa mundong ito. Sa lahat po na makakita po sa amin, lahat po ng ma-encounter po namin. Sa pagtingin pa lang nila, mararamdaman na kagad nila na kami po inyong mga anak. So, maraming salamat po once again for reminding us kung ano po yung place namin. That we could stand firm in our faith. Lalong-lalo na po sa panahon ito na nalalapit na po ang inyong pong pagbabalik. So, maraming salamat po, Panginoon. Sa inyong mga salita, ay binagi po sa amin. Isang eye-opener po. That authority, that you have given us the authority. And we should use that authority against evil. Against the principalities of this world. And we should practice that authority in humbleness because we are the servants. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin. Dakila at pinasamba. Pangalan ng Jesus. Amen. Dakilang Diyos, Ama po namin nasa langit. Marami pong salamat dahil po sa inyo, sa paggawa po ninyo. Lahat ng kayo po ay isang Diyos at ibinaba yung inyong sarili bilang isang tao. Nasa ganun, lahat ng authority nga po ay mapunta sa inyo. Nasa ganun, ang pangalang Jesus ay dadakilain sa panahon. At kahit na nasa inyo yung authority, nung panahon na kayo ay hinarap kay Poncio Pilato. At sabi ni Pilato, meron siyang authority para palayain siya. Pero ang sagot ninyo sa kanya, yung authority niya at yung authority niyo ay iba. Your kingdom is not my kingdom. At yung kingdom ninyo is spiritual. At yun yung ang mga authority na ito, tumanggap lamang ay yung mga nakakakilala sa inyo, spiritual. At salamat, Panginoon. At kami nga po isa sa mga hinila or kayo, isa sa mga tinatawag ninyo ay pinagkalooban nyo rin ng kung ano yung authority ninyo. In the name of the Lord Jesus Christ, ay binigyan nyo rin kami ng authority para tapakan, para magpalayas, at ano nyo aming gagawin ay magagawa po namin. Sana, ganun din po yung kung ano yung authority ninyo, nagpaka-humble. Hindi in the time ay kinuha nyo na yung authority nyo dahil darating yung panahon. Mas ikling yung authority nyo, darating po kayo sa alapapat. Para mag-judge sa buong hindi kumikilala sa inyo. At para bigyan din naman ng mga taong kumilala po sa inyo. At sana ganun din po yun sa bawat isa po sa amin na yung authority hindi pa sa ngayon yung authority na para mag-utos o ano man, kundi gamitin namin yung authority namin para maglingkod at sa mga bagay na hindi nakikita ay magamit po namin in the name of the Lord Jesus Christ. Sabi niyo nga po sa inyong salita in Matthew chapter 18 verse 18, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit, at yung pahintulot ninyo dito sa lupa ay pahihintulot sa langit. Kaya Lord, we ask, aming pinagbabawal po anumang espiritu dito sa hangin, sa anuman, mga espiritu na hindi na ayon po sa kalooban ninyo, at espiritu na siyang sumasagabal para sa bawat mga mananampalataya na nagpapatuloy. Amin pong pinapatalian ang mga espiritu ng pakikapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagselos, pagkagalit, at kasakiman,
pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsaya, at iba pang katulad nito. Yun po yung pinapatalian, Panginoon. At amin din pong pinapahintulot dito sa lupa sa tulong po ng iyong Espiritu na mangibabaw po sa bawat mga mananampalataya ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpapigil sa sarili. Yun po, Panginoon, na ang maghari sa amin. At sabi niyo po sa inyong salita, ano po yung papatalian namin dito sa lupa ay siya rin po tatalin sa langit. At ano man po ang aming papahintulutan dito sa lupa ay siya rin yung pong ipapahintulot sa langit. Kaya Panginoon, ito po nawa ang maghari po sa bawat mga mananampalataya at lingkod. At patuloy nga po ninyong hayaan na ang inyong Espiritu sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, sa lahat po ng aming gagawin, ay magamit namin yung authority. Yung authority na magbibigay sa amin ng lakas ng loob, na hindi matatakot dahil ang mundo at ang sa amin ay hindi parehas, hindi magkaiba. Kaya yung authority to share your gospel sa tulong ng Espiritu ay magampanan po namin, Panginoon. Nang sa ganun, maraming mga tao ang mamamangha na yung pagpipreach ng bawat isa sa amin, pagbabahagi, ay may kasamang authority. Kakaiba. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Father, we thank you as we come to you today, Lord, as we have here your words, O God, about the authority, O Lord. Panginoon, ilagay mo sa tama ang itong kapangyarihan na ibinaba mo para sa mga alagad at anak mo, Panginoon, that as we know that this authority is not for the physical realm, O God, but in the spiritual realm, O God, that we are fighting, O Lord, that magamit namin ito sa tama, Panginoon, at it's through our true intimacy and connection to you that we have this power, O Lord, to use this authority, O God, as your disciple and as your guide, O God. Lord, continue to enlighten us, O Father, and continue to guide us, O Lord, through itong sa tamang dapat naming gawin, Panginoon, Lord. And as we acknowledge, Lord, as the role of your disciple and the guide, Lord, we humble by the responsibility and the privilege of serving others, O Father. We seek your wisdom and strength to lead with integrity, O Lord, and compassion and a spirit of service. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging sa aming discerning spirit, O God, na gabayin mo kami na guide sa iba, Panginoon, Lord. May we be the vessel of hope and the source of encouragement, Lord. And lastly, O God, remembering the dependence on you sa lahat, Panginoon. Because only in you, O Lord, only in you, magagawa namin ito, Panginoon. Without you in our life, O God, we can do nothing, O God. And the power comes from you, O God, through the authority in the name of Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.